Labas ngayon dito, that Princess Frost na binanyan nila kanina ang pupunta sa kamay nila, mas magiging iba nga ba ang magiging outcome ngayon dahil nakita naman natin itong Yuan sa jungle lalaro. Yeah. Sa jungle talaga to and sa mga research na ginawa nga natin itong U1 jungle, pwedeng tanky items din ng maging galawan ng isang U1. It's all about that mid-game team fight presence, kaya talagang abangan natin yan. Hopefully we get to see the items mid-game natin para talagang ma-explain natin sa mga viewers natin kung ano nangyayari. Pero itong si Supremo, Rico! Princess Frost, Aroy! ng blossoming fan at natanggal yung apoy ng flash. Aray ko be, grabe naman talaga itong si Dragon on that Xiao Xiao. Abot na abot yung payong niya dun sa dulo ng walang hanggan. At unang nabiktima dito ay itong si Supremo One. Ang hirap din kasing labanan, double range yung naging line-upan dito. Dominating masyado, nang bubuhi talaga things natin dito. And even though she is winning his own lane, just farming na may konting kalabit sa kalaban dahil sa kanyang resplendent revolver. Oops! Ay, itong si Elmina. Di na siya na. Ito na naman yung Helmina na nakita nga natin na gumagawa ng play. Ngayon, mas nagiging mabilis. Sustain na dala ngayon. Meron tayong time clocks mula ka dito kay Impressive, and at the same time, andun na yung U1 para mag-melot yung east para mahit yung mga tropa. Ay, medyo matagal talagang maapula ang buhay dito ng Boom Esports for sure, especially kapag nag-online na nga sila. And again, yung innate mobility talaga ng isang Sunbeam. Kadalasan kasi namimim itong Sunbeam na kapag halimbawa mid laner ka na autofill ka sa support, Sunbeam na lang daw para paano may damage. Pero guys, sa isang organized 5v5 setup, malaki talaga ang dagdag niya. Mommy, ganap dito sa mid lane. Abutan, Nature Storm. Yes, meron silang enough damage sa 3 versus 3. Pero wala pa rin namang gustong mag-overcommit. Learning lang tayo ng mga ultimates dito. Nasa paligid si Kuya Musashi, si Viole. Pero hindi lang inaharang dito basta-basta ni Kuya Impressive na kahit sabihin mong tanky yung Liampo na si Almina, hindi pa rin ma-penetrate ngayon nitong Boom. Tapos blue buff, pinaka-importanting resource para sa isang U1 yan, men. Kailangan ng mana di ba? At magkaroon tayo ng skirmish, pero wala, outzone, outrange talaga. Ito pa lang magawa dito ang Team Flash so far to really get that initiation na gusto nila. Wala rin silang magawang play, wala silang mahanap na opening dahil ngayon before pa nila mag-go. And nakikita na kaagad ni Impressive. And this is saying a lot, no? Na kung paano nag-roam or yung roaming natin would still be providing the same information and knowledge that we've seen nung ating unang laban. Yeah, tapos 1k na nga agad yung gold lead natin dito. First blood pa lang, wala pa nga ang Tori na nababasag. Pero min, pag talk about denying resources once again para sa Boom Esports, dinadaan talaga sa macro yung laban natin dito, Osiris. Never mind the team fights. Siguro sa susunod na yan, siguro sa ibang laban na lang mangyayari yung team fights. Kasi ngayon, macro pa lang, ulam na. Grabe nga yung ginagawa nila ditong pag-iikot-ikot sa mapa. Hindi pa rin Finally, at yung timing na hinahanap. Perfect! Hindi na ngayon ang pagdadabog. Nagkaroon na rin ng pagsabog and boom. Already got 2 eliminated na members ngayon at hindi na sila magkukumit pa. finally, itong si Elmina at itong si Viole ay nahanap na nga yung opening na kailangan niya nila. Itong Haruta naman sa bot lane, medyo malabo naman mag-convert into a solo kill. Pero yun nga, explain lang din natin yung nangyari on the top side. Ang ganda rin kasi talaga ng ginawang combo doon ng Musashi at ng Lianpo. Again, with the initiate coming in from the Musashi, yung ultimate niya, ang daling patamahin di ba? Targeted, tapos knock up agad ang isang primary target. Yes, so kung pag-access mo sa backline, yung mga knock-ups consecutively, ang dami mong chain CCs na pwedeng i-layer. Entirely shutdown nga yung mga ganong klaseng fight. And alongside with Helmina, na meron siyang pagdadapog bilang. At ito pa nga, yung mga pangkaraniwang combo na pwede nyong makita sa isang Marco Polo. Check nyo yan, guys. Surang nyo. Ayan, para sa mga Marco Polo users natin dyan, ang pinaka-binabayaran talaga sa Marco Polo or binubuong items ay ang attack speed. Kasi yung damage ng Marco Polo ay kadalasan nakadepende or madalas or mataas talaga ang dependency sa mga attack speed items. Kaya ang binubuo sa kanya, yung Sparkforge Dagger, tapos yung Doomsday, and among other things. Looking at the lineup and items dito, si Agi 6,
Dahil nga inasahan nga natin na medyo magiging on the tanky side siya. Tanky talaga yung items dito ng ating Yuan. Oo, Helmina, naghahanap naman siya ng opening para makagamit ng kanyang Tremor Smash. Pero alam naman natin yung roaming gun o yung blink dito ni Marco Polo or Toshi napakadali lang para iwasan yung mga ganyang klaseng kadelikadong lugar. Yeah, sakto na very mobile pa rin talaga ang Marco Polo. Mahirap i-gank yan, pare. Especially knowing na may Purify siya. Eh, good luck talaga. Yung mga crowd control, hindi talaga tatama. Kumbaga, kailangan mag-heavy commit ka. Speaking of commitment, itong si Supremo ay mapipilitan mag-flash away. Wala silang no choice dito kundi i-disengage muna para papaligiran. Roaming gun, masyado malapit. Tinabihan niya yung payong dito at yung pabaypay. Yan po. Babalagbagin na kaya nila. Naging sapat tayo ng time bomb para sa kasi dito. Kami na rin ang ulti mula dito kay U1 na G6 providing a lot of information. Ano siya dito? I mean, a lot of sustain and heal. Naka-melody of peace lang siya at buhay na buhay yung mga team kahit mag-gabol yung flash. Pwedeng i-dive. Pero ngayon, winter is here, but the team is here, boom is here. Pero wala pa gagawin ngayon dito. Dahil nga mula sa likod, Meteor Store na may kasamang blue swimming fan. Nag-up siya nga ito. Isa na si Supremo. Kaya walang flash eh. Alam nila na talagang diveable itong si Supremo. Pero good job pa rin para kay Supremo dahil kahit pa paano na-defend niya yung Torre dito sa may bandang ibaba. Just in time para makaback up ang mga members dito ng Team Flash PH. Masyado mabilis eh, no? Sunbeam, man. Paano mo hahabulin yan? Talaga nagmamadali yung mga yan. Oo, may time flux. Meron ka ring time lapse. Kaya yung damage pwede nyo provide. Once again, babanggain siya dito. Pero wala na naman, hindi naman siya basta-basta makakahawakan at makakapag-heal lang siya ng paunti-unti. At ginamit pa kanya ang donut stun. Ligtas na ligtas talaga. Ganda eh, no? Donut stun yung tawag natin. Okay lang. Tapos yung ultimation niya rito eh, lubog, diba? Kasi lubog siya eh, untargetable, may kasama pang healing eh, yung donut stun, no? Tinamaan yung Princess Cross, pero walang initiation kasi nasa ilalim ng Torre. Relax lang tayo. Oo, chilling na kavili lang naman dito. And once again, mournful tempo. Alam mo kasi yung mournful tempo na yan, yung sinasabi natin donut stun ni Kuya Otto, may dagdag movement speed kasi yun. Kaya kada ginagamit yan ng isang U1, mambilis yung... Kaya at ito naman si Miggy sa mga damo-damo. Teka lang ha. Ayan, may isang Torre Overlord, pre. Overlord, kalahati na yung buhay ng Overlord. Hindi pinafocus! Wala dito na Musashi at yun yung inaantay natin backline. Good return kill. Pero yung mga payong dito, kailangan nyo muna mag-exit. Pinapaulan na nila ng mga balat. Mukhang hindi nga sila makakuha ng kill. Although si Viole, ang 1:1 trade na makukuha natin dito. Wala silang jungle, kaya delikado yung kanilang mga objective na pwedeng kunin. Jungler for a mid laner yung naging ganapan dito pero hindi kinonvert ng Boom Esports into a Overlord. Ang goal pa rin talaga nila is to take away the resources. Getting the blue buff is the major prize. At hindi na nila kailangan pansinin yung Overlord. Sige, hayaan lang muna natin. Tanggalin lang natin resources. Yung U1 dito kayo ni G6. And yes, kahit sabihin mo meron kang duel to the death, hindi pa rin naman sure yung pag-bailout ticket mo dun dahil nga nasa loob ka. Helmina, pinaglalap time bomb. Ito na mga bala. Pero hindi pa rin buhay. Yan. Ito na naman ang donut at tamaan na siya dito. Pinapaulan na naman. Mula ng isang pamaypay. Kailangan umatras at bumuelo ulit nila sa Supremo. Yeah, mga trust lang at naka-prep na yung wave dito sa may bandang gitna to get another tower. Finally, may trade-off na nagawa dito ang Team Flash PH in getting their first tower dito sa may bot lane. Pero on the top lane, mukhang magkakaroon ng dive. Team Flash PH, naaalanganin na naman. Pero yun, Supremo, there for the wave feed. Or lang ang tower ang kinukuha nila dito. Zoro after kumuha ng kill. And that unending Zoro ay naging unending sorry na lang dahil wala nga sila makukuha ang towers after towers. Makukuha ang lane time dito pero wala pa rin sila magagawa. pa na gumawa ng play ni Helmina pero Tremor Smash ay hindi pa rin magiging sapat. Siya ang ngayon ay smash into pieces as bombing everyone ngayon na parang chess pieces. Dahil nga yung macro ngayon na pinapakita nilang itong boom ay hindi pa rin matumpasan ng Team Flash at tuloy-tuloy ka pasok ngayon. Ang Ending Zoro muli. Unti-unti pa rin binabasa dito yung mga Torre and the Demolition Expert mula dito kay Miggy at talaga makakuha pa rin isang Torre. Hindi pa nag-evolve yung ating mga monsters dito. Sa yung Overlord natin, Tyrant, baby pa rin. Pero bukas na ang high ground tower sa gitna dito ng Team Flash. The power of U1 in full display. How can you make them go away?
kahit anong kain mo ng apple, kung doktor itong Boom Esports ay hindi mo sila mapapashoo away. Yung nakakatakot dito isipin mo yung dire-diretso ng mga heal, hindi na kailangan isipin. At ito na yata yung Hail Mary play na gagawin ngayon ng Team Flash. Kailangan nila overload para mag-cause ng pressure sa mapa, pero the pressure is on. Mag-aabulan na dito, mabilis sila tumatakbo sa isa't isa kasama nga nila. Slow na. Saka na rin nila ng time bomb and time lapse, pero sino magre-relapse? Wala pa rin nagko-collapse. And Mali Arlie. Ali ngayon na may kinanat sa boom dahil isa lang ang natitira. Do it to the death. May titikin na dito pero hindi pa rin naman magiging sapat yun. Andito pa rin yung sustain na dinadala ngayon at G6 and won't be enough para mapatumba sila dito at sila na naman na makakuha ng torre. The oppression continues. The macro play is still in full display for Boom Esports. Napitas nila itong Arlie, converting it into another tower. Pasok na nga with the Fevered Barrage at tawagin mo kung may sakit na lag. Masakit. Napakasakit nga naman talaga kung hindi nang pinapakita nila ngayon at pasok ngayon. 1v4. Buhay pa rin. Anong gagawin ng mga miyembro ngayon ng Team Flash at Ina Flash? Once again, they are out ngayon dahil Boom will be the one who's making this goal.